Topic natin, cancer sa tiyan o masakit ba ang tiyan nyo? Di ba pag masakit ang tiyan natin, iniisip natin, cancer na ba to? Pag-uusapan natin ang iba't ibang cancer sa loob ng tiyan. Kasi pag sinabi natin tiyan, simula po ito sa bibig, lalamunan, at yung mga small intestine natin, sikmura, maliit na bituka, malaking bituka, sikmura, kasama po dyan yung atay, yung lapay, gallbladder, yung apdo. So lahat ho yan, kasama hanggang sa almoranas. Yan ho ang pinag-uusapan natin pag sinabing masakit ang tiyan. Tsaka ano ba yung mga nararamdaman natin na dapat ba nating ikatakot? Ang problema kasi, pag problema sa tiyan, minsan walang nararamdaman. Pero may nangyayari na pala sa loob. Ang colorectal cancer, gusto ko pong ipaalala sa inyo, ito yung ikalawang pagkamatay ng mga tao. So, ganun kadami po ang nagkakaroon ng colorectal cancer. Kaya po natin ito, topic ngayong araw na ito. Pag malaman ng maaga, mas magagamot natin. So, yung problema, kahit walang nararamdaman, hindi tayo dadating sa malala na pala. So, mas maagang malaman, mas nagagamot. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Mas maagang malaman, mas magagamot, lalo na kung cancer. Lalo na meron namang mga screening test na sasabihin ko sa inyo. Number 1, ito po, yung cancer sa esophagus. Ito yung daanan ng pagkain. Kung kumain tayo sa bibig, ito po yung daanan, esophagus, hanggang makarating dun sa sikmura. Ano po ang nararamdaman kapag may esophageal cancer o yung dun sa daanan ng pagkain? Parang may mabigat dun sa inyong dibdib. Syempre, nandun sa tube na yan ang may problema, may lumalaking cancer dyan. So, mahihirapan na kayong lumunok. Hindi kayo matunawan o akala nyo may heartburn kasi may tumutubo na ngang laman dyan at namamayat. Ito po paulit-ulit kong sasabihin kasi medyo pag sinabing tiyan, pare-pareho ang nararamdaman. Ano yung mga test pwedeng ipa-x-ray ng doktor sa inyo? Endoscopy, silip sa bibig, o kaya ipapa-CT scan. Bago tayo pumunta dun sa gamutan, paano ba kayo makakaiwas dyan? Siyempre, gusto nyong malaman bago dumating sa pagkakaroon ng pagkakasakit. Iwas sa alak. Tamang timbang, huwag masyadong magpapataba. Iwas din ho sa sigarilyo. Kasi yung alak at sigarilyo, pag pinagsama nyo yan, masama ang magiging epekto dun sa lining ng daanan ng pagkain. Tapos, iwasan na laging nag-heartburn o parang maasim. Tsaka wag suka ng suka. Kung meron kayong tinatawag na GERD, yung gastroesophageal reflux, gamutin o pumunta ho kayo dun sa doktor na gumagamot niyan. Ano pong klaseng doktor? Ang tawag po dyan ay gastroenterologist or doktor sa tiyan. Yan ang mga pupuntahan yung doktor kapag may problema sa tiyan. Gastroenterologist or doktor sa tiyan. Gamutan kapag cancer. Lagi ko nga pinapaalala, opera. Kasi pag tinanggal nyo yung problema, doon lamang magagamot yung sakit. Kaya kailangan yung mga tumutubong mga laman, cancer, kailangan matanggal. Huwag ho kayong matatakot. Yun po kasi ang talagang gamutan. Huwag kayong maniniwala sa kapitbahay na masamang tusukin o tanggalin dahil kakalat. Kailangan tanggalin yung tumubong masamang mga cells para hindi na lumala yung sakit. At yun lang ang tanging gamutan. Yung chemotherapy tsaka radiation, pangtulong maubos yung mga masasamang cells doon sa inyong katawan. So, lagi opera. Kasi problema yan sa tiyan. Dumako naman tayo doon sa cancer sa sikmura. Sikmura, ito yan. So, stomach sa Ingles. Ganon din, hirap kayong lumunok. Parang laging puno kasi may tumubo na nga dyan sa loob ng inyong sikmura. At pag may cancer dyan, maaaring nagdudugo yan. Kaya mapapansin nyo, parang yung idinomi nyo merong dugo. Pwedeng mapula o pwede din medyo maitim na kasi tumagal na ng ilang araw dun sa inyong tiyan. Na susuka kasi napupuno nga yung inyong sikmura, lalo na kapag malaki na yung
laman dun sa loob. Hindi matunawan, masakit ang tiyan. Laging masakit ang tiyan kasi may cancer dun at namamayat. Nanghihina din kasi yun nga yung mga may cancer, nanghihina na sila. Tapos laging busog na busog. Yung iba nagkakaroon na ng, bakit lumalaki yung tiyan nila? Yung pala nagkakaroon na ng tubig sa tiyan. Ang tanging gamutan, tanggalin, operahan. Kung kinakailangan, kung may kalat sa ibang lugar ng katawan, doon pumapasok yung chemotherapy at saka yung radiation. Pumunta naman tayo sa cancer sa maliit na bituka o ang tawag dyan ay small intestine. Masakit din ang tiyan. Palit-palit, minsan magtatai ka, minsan naman nagtitibi ka, tsaka parang laging merong gas o hangin dun sa iyong tiyan at maaaring parang nasusuka o naduduwal. Ganon din ho, yung gamutan sa cancer sa bituka, ulitin ko lang po, opera pa din, kailangan tanggalin. Wag ho kayo mag-alala, alam ho ng mga surgeon paano pagdikit-dikitin ng inyong mga bituka. So wag ho kayo matatakot, may paraan sila. Tapos chemotherapy at radiation kung kailangan. Next, meron din hong cancer sa abdo at saka doon sa tinatawag na common bile duct. Marami-rami ho tayong mga kakilala, nagkakaroon din ito. So, kailangan malaman natin, hindi lang ho bato ang problema sa ating abdo. Yung nakita nila, yung mga nagkaroon daw ng bato sa abdo, minsan nagkakaroon din ng cancer. So, ano ba ang nararamdaman nila? Masakit ang tiyan, parang laging may hangin, nagfi-fever, o minsan parang nilalagnat, namamayat, parang naduduwal, at naninilaw. Maaring naninilaw yung mata at saka yung kanilang balat. Yung common bile duct, dito naman ho yung mula sa abdo papunta dun sa atay. So may daanan ho dyan. Nagkakaroon din ng ganong cancer. Ang problem lang, mas mahirap-hirap operahan kasi meron hong mga veins dyan o maaring matamaan na mga ugat. So humanap po tayo ng magaling na sirohano o surgeon na mag-oopera para matanggal ho yan. Napansin nila yung mga may cancer dun sa common bile duct, naninilaw din yung balat tsaka yung mata, nangangati. Napansin nila, ba't nangangati yung kanilang balat? Tapos yung dumi, minsan parang nagkukulay puti o nagiging maputi. Tapos, laging parang pagod, masakit ang tiyan, syempre, at namamayat. Ganon din po, opera din ang gamutan doon. Maaring kailangan din ng radiation at saka ng chemotherapy. Meron din cancer sa atay. Kasi part ito ng ating tiyan, nandyan sa bandang kanan yan, ang ating atay. Kung ito abdo, nandun yung atay. Naninilaw, dahil nasa kanan ang inyong atay, mapapansin nyo, may makakapa kayong parang bukol. So, minsan kapakapain din natin ang Liver ating cancer. tiyan. Oo, liver cancer na ho ito. Kasi right-sided nga eh. Liver cancer. Kaya, kakapain nyo ho yung inyong tiyan kasi nandun yung inyong atay. Yan. Mapapansin nyo, may makakapa kayo. So, minsan pag nakahiga tayo, i-examine din natin ang ating katawan. Tapos, ang masakit, dun sa right side, sa kanang parte ng inyong tiyan, kasi nandun ho ang inyong atay. Tapos, pag lumalaki na yung bukol dyan, medyo nahihirapan na rin kayong huminga. Again, ang gamutan sa cancer sa atay, kailangang matanggal yung bukol, tulong na lang din ang chemotherapy at radiation. Meron hong mga test doon, pwede pong magpa-CT scan, ultrasound. Kaya nga yung yearly or every 2 years na ultrasound, importante ho para malaman kung may problema tayo sa atay, lalo na kapag may lahi kayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pancreatic cancer o yung cancer sa lapay. Minsan, walang nararamdaman, pero yung iba, napansin nila, namamayat sila, hindi matunawan, walang gana kumain, naninilaw din, masakit ang tiyan. Tapos, yung sakit ng tiyan nila, umaakyat dun sa, kung ito yung likod ng isang tao, di ba meron tayong buto dyan, dun sa pagitan ng ating buto, masakit din dun sa likod na yon, kaya mid-back pain. Tapos, laging pagod na pagod. Ang dahilan, bakit ba nagkaroon ng
cancer dun sa lapay, pwedeng sabihin baka nagsigarilyo o madalas kumain ng matataba o kaya naman may lahi at saka malakas din uminom ng alak. Ultrasound, CT scan, MRI, yan yung mga test. Merong malaking opera na ginagawa kapag nagkaroon ng cancer sa lapay. Ang tawag doon, Whipple's procedure. So, surgeon ang inyong pupuntahan. Pero, mag-consult muna kayo sa gastroenterologist tapos ire-refer kayo sa isang surgeon. Pumunta naman tayo sa colon cancer. Ito dun sa malaking bituka, nagkakaroon ng cancer doon. Napakarami ho nating kakilala na nagkaroon ng colon cancer. Napapansin nila, minsan nagtatae, minsan naman titigas ang dumi. Tapos, napapansin nila, parang dumi ng kambing, nagiging bilog-bilog na matitigas. Laging hinahangin, masakit ang tiyan. Yung iba, sobrang sakit ang tiyan nila. Naduduwal, nagsusuka. Kaya nga pag sobrang sakit na ang tiyan, kailangan nang pumunta sa emergency room. Yung iba hindi namamayat, may kakilala ko. Hindi siya namayat, pero meron na pala siyang colorectal cancer. So ito lang, yung mga nararamdaman, pero maaring wala ring nararamdaman. So dun natin kailangan yung mga test. Kaya nga pag edad 50 pataas, maganda nagkaroon tayo ng colonoscopy. Tapos ipapacheck din yung, pupunta tayo sa ating doktor sa tiyan, sa gastroenterologist, i-check yung puwitan, lalo na kung napansin nyo, minsan dumugo may dugo dun sa inyong dumi. Yun, yung senyales na yon kapag nakita, kahit isang beses lang ho nagkaroon ng dugo habang kayo ay dumudumi, magkonsulta na ho tayo. Kasi hindi naman araw-araw dudugo yan, minsan isang beses lang. Pero nagkaroon ng ganon. Tapos maaring ipa-x-ray kayo, ipa-colonoscopy kayo para malaman ano yung mga nararamdaman ng mga problema. Ito, dumako naman tayo sa problema sa tiyan, yung mga nararamdaman ng mga tao. At ano yung mga gagawin natin? So, ito yung mga tips natin. Inuulit ko ang doktor na pupuntahan, gastroenterologist or doktor sa tiyan. Una sa lahat, may tinatawag na dysphagia. Ito yung nahihirapan lumunok. Masakit, lagi nagdidighay, parang nauubo kapag kumain tayo. Tapos may sound minsan, kasi nga doon minsan lumalabas yung hangin. Tsaka masakit ang lalamunan nyo kasi may tumutubo na dyan. Tsaka parang may bad breath. So yan, tignan nyo ho lahat yung mga ganyang senyales at pupunta na kayo sa doktor. Ang tawag dyan, dysphagia. Okay. Heartburn. Ito parang chest pain, masakit dun sa bandang dibdib. Mapapansin nyo may kasamang dry mouth, parang maasim o kaya naman mapait. Tapos may pain din dun sa lalamunan bukod dun sa inyong dibdib. Minsan may paubo-ubo, parang mainit. Kaya nga heartburn, mainit daw yung pakiramdam. Yun, pag ganun, pag nakaramdam kayo ng ganun, pwede inom-inom tayo palagi ng tubig. From time to time, lagok-lagok ng tubig. Next, eto, ang mga ihihinto nyo kapag meron kayong heartburn, ihinto nyo na yung paninigarilyo at saka yung alak. Tamang timbang kasi pag tumataba din tayo, mas nag-heartburn. Tapos, konti-konti lang kakainin, pero madalas, mas maluluwag ng mga damit. Iwas na tayo sa mga mamantika. At pag natutulog, mataas ang unan. May tinatawag din na bloating, burping. Ito yung palagi kayong nagdidighay, mahangin, parang malaki yung tiyan. So napapansin nyo, bakit parang lumalaki yung tiyan? So pag naramdaman nyo to, bagalan nyo lang kumain, obserbahan, baka naman meron kayong mga lactose intolerance o nagtatai kayo kapag kumain kayo ng maraming keso, ng maraming milk. So, pag ganon, inom-inom lang ng tubig, tsaka dito nakakatulong ang exercise. Tapos, yung belching, ito, yung parang dighay ka ng dighay. Yun yung mga nararamdaman. Nakakaramdam din tayo ng hindi matunawan o yung indigestion. So, laging masakit yung tiyan kasi ito mas common dun sa mga may hyperacidity or dyspepsia.
basta lang, pag kumain kayo, parang makulo yung tiyan nyo. Yan yung tinatawag na indigestion o hindi matunawan. Nakakaramdam din tayo ng pagsusuka. Pag nagsusuka tayo, ipahinga lang ng mga 20 minuto o kalahating oras bago dun sa next meal natin, inom-inom ng tubig habang kumakain din. Tapos bagay dito yung mga matatabang at wag mamantika, yung mga sopas, lugaw, saging, tsaa. Tapos, malalambot lang ang kakainin. Yan. Ito yung mga nakakatulong din, lalo na kapag masakit ang tiyan, tsaka nagtatae, pareho din. Lugaw, coconut water, banana, tsaa. Yan yung mga gagawin nyo. Pag nagtitibi naman, damihan yung fiber. Pag sabing fiber, gulay yan. So, ito yung mga berdeng gulay. Pechay, cabbage, lahat yan. Yung mga kangkong, yan ho yung mga pwede natin kainin. High fiber. Tapos, pwede din tayong damihan ng iniinom kasama na ho yung tsaa. Sa mga lahat ng nagtitibi, nakakatulong po ang pasas o raisins at prune juice kada gabi. Konti lang, konting prune juice lang. Tapos dapat nag-exercise tayo para gumalaw-galaw yung tiyan, para hindi tayo nagtitibi. So, ito pa, kailangan bantayan natin. Pagka nagkaroon ng pagdurugo sa ating dumi, kasi napakarami hong sakit, yan ang senyales. So, babantayan natin yan, yung dugo sa dumi. Pwedeng red blood, pwedeng parang maitim-itim na, parang alkitran. Ganon din ho yung pagsusuka ng dugo. Ang tawag dyan, hematemesis. Medyo mapula o minsan naman parang coffee ground, medyo umitim na kung matagal nakaimbak doon sa tiyan. So pag nakita ho natin yan, magkonsulta tayo sa ating doktor bago maging huling lahat, gastroenterologist or colorectal surgeon. Salamat po.